ng ating palatuntunan ug yun Kapihan Part 1. Thank you Lord, payon kita nga nagapungko niya sa pagserbisyo publiko. Dulungan ninyo ka mga informasyon, pahibalo, mga balita, kag mga kinahanglan na dapat natin tandaan, tamden, kaya may kalabutan diya sa atin adlaw-adlaw nga pagsinarayo. Yani mga pinalangga ko, ang inyong bakiro, Buboy Surungon, sukal dito, Yarumaan Talad, no? Biyernes nga edisyon, ika-8 kang bulan kang Agosto 2025. Napatiyan ninyo ang balita sa panahon, Yaruman, balita or informasyon kabahin sa presyo ng mga braklan sa atin Santa Barbara Public Market Day. Talad, mga pinalangga ko. Ogen Ray Sudina, go ahead. Yes, sir. Nag-ados na natalan. Manok ay grada. Lahat sila manok na pagkakit na daw. 2.20 ang manok. So, ang mahilig magpakal manok, 2.20 ang kilo, diba? Manok. Siyempre sila kilo kaboy. Muna. Kaya baka. Ulo kaboy. Ulo kaboy. So, maganda po ay presyuhan ay bago yung manok hindi sa atin sa pagkakita. So, dito ka sa seafoods kasi lang nag-release na daw. So, nagkita kayo berada nagkatira kuning nagkatira masayakan ayan rin ang katari. So, naulog ka lamang may share ito. So, muli ang pusuan ay nagkaktakal kita mo na nagkaktakal na talag nagkaktakal sa muli yung nagkaktakal 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 kilo hindi po pinte may mayroon ng pinte hindi lumapit so kung alam ka ng pinte man di ba lang klase katapos na sa ako ako ito di sa ilan din siya amin na para ko man so di kita sa establish manungtong yagi ang tuloy na nagkanya nagkanya siya balik to 60 ang 1 kilo may tuloy sa lakpo man sa kunan din ang 1 kilo 100 ibang kumisya ang pinakyagan sila bakit sila ang mo sa kuliti muli po ang makita sa ating public market lang. So, dahil kinalukot reporte ang piskan ng lukosori. So, bigyan ito sa kakal niya bilong-bilong lang. Pero po na yun sa nagkaganda tirahan kakal bilong-bilong 300 kilo. So, 300 kilo kakal bilong-bilong niya. Kaya sa atin nga public market sa kanuwata sa dapat para sa aloy madami sila ang aloy kilo 200 kilo aloy sa magiging presyo magiging uloy now diya kita sa pagkaan patay Madam Margarita at nga ka, nagpirang napaglan? 120 kilo, sir. Okay, ang pinag? Ang maringan, 100, o 100, sandiret, ang mga buluyan na pagsap, tapos ang sa Bantoy sa 400, tapos ang lagi ng 100, ang gumaan, 40,
Next time na nga. Siya tatawanin mo. Sige. So, po yan, pasada sa public market naman mga para discount daw. So, nabili ang presyo, ayun sa karnika ba may baka labas kag yak so yun kita sa panakot. So, alami lang ka. Pero mo rin kung na pumalay. Aros, 150, no? 60 tahun, 250 tahun kan yan, sudah, so 150 lang, so kan, may dyan niya tatlo 250, katakas, 180, okay, 180 lang, so apa, 60, pagkuhan 180, pagkuhan 180 lang daw po, po, sintang dito kay 15 po ang kilowatt eh. Kay isang dito. Thank you. So, magiging kusuhanay. Tapos natin ang sa panuwakan sa tumal para natin ng isang tautan. Hindi kita sa iyong sa goal. At pinagagaman yung flow plan, susubita, iso sa gilo. Susinto sa litang piyo. Ang sigurita sa nagaman, so stenta, susintang green. Ang sunod, pinag-ibig 50 ng kilo, stenta yung sintong green. Kaya ang sunod, 300, ang green, 10 pesos ang kilo. Kaya atin nga, makalipan mo na ng mga informasyon sa kaya kung pagkabalita, gusto. Mga pinalangga ko, no? Amora to ang informasyon nabal natin. Pasensya lang kamo, may mga technical glitches kita nga na eksperyensyahan sa ating pag-serbisyo publiko talad nga aga, no? So, salamat kinugin Ray Shudina sa imong informasyon ag mga balita. Ano bagid bala ang dapat natin mamanaan sa talad nga adlaw. Kang Biyernes, Happy Market Day. Mayan lang nga aga sa atin nagabulante dyan, no? Ang nagapaninda. Kag ang tawag natin nga tanan nga mga stakeholders sa atin mga municipal economic enterprise staff dyan, mga general services officers. Good morning lang kaninyo. Mayan lang nga aga, no? Kagsaktan mga kibahan din sa munisipyo. Of course, katamyaw mo natin tigmayan lang Biyernes, happy weekend! Ang ating mga opisyales sa pagpangunahan ni Mayor Doc Dennis Superficial, ating Sangguniang Bayan sa pagpangunahan ni Vice Mayor Monsic Soliano, and ang mga Sangguniang Kamang or Sangguniang mga panatan, no? Sangguniang Bayan, no? Sa pagpangunahan ni Honorable Chris Colyarda and Honorable Christine Marie Delgado Robles, Honorable Monmon Julius Sinfego, and of course diyan man si Sinfego Sadusta, no? And si SB Honorable Neil Superficial, SB Clyde Octaviano, SB Tim Badilla, SB Chabadon, SB Porcia Makino, kag ang ating mga federated officials, ex-official officer, si Sangguniang Kabataan, Federated President Honorable Nika Suganog, ang ating sa Barangay Federation President SB Larry D. Atras. So good morning lang sa mga head of offices, kag ang mga kibahan natin sa munisipyo, especially ang ating mga street sweepers, no? Aga pa nagabugtaw nga panglimpyo kang ating banwaga ni kita magpartisipar man nila natin pasagdahan kag sa gihapon ang ating mga ayam higtan gid natin kay kapangukay ka basura baos tubang balaya
intaba nagibuksan man sa tubangan gid ka syaptos dalam nagarinaptagid no aga pa ay balag no so sa atin yan ng mga silingan ng inyong mga ayam bantayin man ninyo hindi kun gabi no hindi makalagaw-lagaw kag mangpan kang basurahan anyway atin man niya katandanan sa katapanimalay hindi nyo anay pang ilabay ang basura niya kun gabi may panibaho o kung may karanun kamong ibutang dyan, may schedule, kay kung gabiran nga panutol maran ang bawo na karan dyan ang mga ayam natin o mga puti, no? Di ko kayon nagidan, ha? So, let's do a share nila kung basag dahilan dyan, babae lang dyan, na tolerar lang natin. Hindi amura ng panghimanwata. Let's get involved. Party kita kang natin bugal kag palangga nga banwa no ang Santa Barbara so iririmaw kita no magpatigayon kita kan aton masarangan no hindi lang kon mapasagdahan ng ginlan natin pangitaan ta medyo siguro gid ha anyway oras natin alas 6:38 mga estudyante natin nagapadulong sa eskwelahan may klase may opisina kag sa atin nga mga nanay and tatay ka mga ginikanan nga naghanda nga pamahaw naghanda ka pamahaw kung nagapamahaw ka pa init-initig higap kang mainit nga kape no? Sa mga kabataan natin naburaw oy hindi pa kalimtin ninyo nga pag himas ka nga inyo tinurugan piluang ninyo nga banig hindi nga ang habol ninyo kaya daman ninyong ulunan kung musketiro diyan natin ran ma-build up ang values kag aton mga kabataan sa pagpanghimas no patudluan natin mga organisado nila pasagdahan ng natin ha kay sa urihiran magraggadran na natin nga way man natin ginasapat way man natin ginasaway kaya anong matabo bay parehas ka dyan sa natabo tuya sa Nueva Ecija no tamaan ka alarma o alarming no ang isa ka lalaki na estudyante, gintiro na ang kapariyo ng estudyante sa sulod mismo sa classroom sa eskwelahan sa Nueva Ecija. Sandig sa report, pasado las 10. No, kay nasang ligad nga daw, las 10 ang aga. Nagsulod ang isa ka lalaki na estudyante sa classroom. Sa babae nga estudyante, kanin gintiro ni gamit ang caliber 22 nga armas utang. Wow! No? Di pagkatapos sa pagtiro na sang lalaki ang iya nga gintiro naman ang aya ko galingan. No? Nabuluan nga nagikan sa laing nga eskwelahan ang suspect na nakasulod. Na? Galiyon naman gindara sa ospital ang duwa ka mga estudyante nga lunsay nakaangkon kang pilas sa ulo para matauan ang nagakaigo nga pagbulong. Base sa initial na investigasyon sa mga otoridad, magkahagugma ang natumod nga mga individual kag nagapangatubang sa problema sa adang relasyon. No? So, kakwadya, ha? Tawag natin nga emosyonal. Ipataan pa, makan mo ran. No, sa atin nga mga estudyante man, kag sa atin nga ikaduha nga nanay kag tatay dyan, mga maestro, kag maestra, good morning lang kanyo ma'am ug sir, no? So, kinanglanan gid tuod na nga mga sitwasyon kag mga problema, hindi natin diyan madiskubrihan. Yung gani nga kinanglanan gid ang eskwelahan, nga patigayunan tig tawag na psychologist or para malantaw ang mental health kang kada isa. Kung sino nagkakinahanglanan ng atensyon, kulang sa atensyon, o kung dual personality o personalidad na duha. Kalabaanan bala dya, abi ninyo, ang double personality ng dugo na kuno, muran nga A and B, kay kung mag-dominant sa amo dya nga adlaw ang latay kung dugo nga A, lain man ang pamatasan kung maglatay ang dugo B. Tawag na sa teorya ni Dr. Jekyll and Sister Hyde. Kilala ninyo ran?
Duha ka personalidad sa isa ka tawo. Di kisa kibot lang ta, hinabot ang isa ka tawo. Pagsunod nga pitik sintas, ang pagkabot na pasingit. Pagsunod ng sintas, malambing naman. Pero siyempre, kada isa may kinaiya kag apektado, no, sa influensya ka nga napalibot. Pero siyempre, ang maski magsulod ka sa trabaho mo talad, may mga psychological test ran kung mentally fit ikaw. Isa ra ka bagay samtang temprano pa, bata pa, no? Kinanglanan gid nga hindi natin pagtulirar. Isagi ka topiko nga kung magturog gani kon sa gabi, hindi ta pagsingitan karaan ang mga kabataan, kundi amo diyang panahon nga tagtururog, makabanding kita sa ating kabataan, may istoryahan, mapamangkot. Nay, istorya ibi ako para makatulog ako. Nang rin ang sitwasyon mo na. Bauto to sa unang panahon. Di ba, mga istorya mo nga, makabanding-banding kita sa mga parangga natin, no? Mga kabataan. Kundin, kita nga mga ginikanan sa ating panimalay, kaya ginalantaw man, no? Ginalantaw nga surundon lang na. Tigani kung ano ang atiman ng pag-atender kapag tagad natin sa ating kabataan, nagagwa maran sa sagwa o sa sagwa. Nagagwa maran sana pamatasan mo yung mga pinalangga ko nga no? Ang pagtuon tulad, tawag natin na kinanglan ng eskwelahan, may moral development. Anong eksakto? Morally right, no? Sa nabasahan kong subject sa social media, hindi kabahin sa pag-eskwela ka mga Japanese, hapon. Nga kang bata elementary, sandaway sa natin mga assignments, kundi natunduan sa dagang disiplina sa panimalay, sandang ang panglimpyo nga da classroom, panglimpyo kada CR, magpreparar kada pagkaan, para riyas tanan ang estado, may sarang man o kunwaay. Tingnan ka natin, medyo taman kahanggad ang diferensya. Kumabal natin na social classes in the Philippines. Lain ang ubod ng yaman, sobra ka manggaranan, kaglawa dyan ng mapigado gid, no? So, amo dyan mga pinalangga ko ang diferensya, no? Kay accordingly, ang social classes, tawag natin socio-classes, socio-economic classes. Ang pagbahin-bahin natin kang estado kang isa ka or estado ka mga pumuluyo sa isa ka lugar, no? So ang estado nagdakaran diyan, mahambal natin, no? Iya 1 2 3 4 5 6 7 7 di ka division, no? Una, ubod ng yaman, no? Sobra ka manggaranan. Ikadua, ang manggaranan gid. Ikatatlo, manggaranan lang. Ikaapat, makasaranga, may kaya. Ikalima, ang tong mahirap o kung pobre lang. Pigado gid. Ang ika-anom, pigado sa pigado gid. Ikapito, ano yung tawag natin nga, sobra ragid kapigado, dukhang-dukha. Sa mo dyan mga pinalangga kung i-considerar natin sa Pilipinas dyan, ang total population natin standing at 116,716,231 based on population distribution kag estimated monthly income, no? Mga social classes dyan. Kaya sa radyo, binabasihan man dyan sa listenership, no? Kauna, socio-economic bracket dyan.
Class A, Class B, Class C, Class D. Apat lang dyan. Kung nasa pag-survey ko sa radyo, kasi ako nakaagi ka dyan, 1980s, no? Kanto ko mo sa mga lugar, kag pamatian ninyo, anong silawon ninyo, imbestigaran ninyo kung anong pinakapapularan ginapamatian nga mga programa sa radyo kang mga tao sa specific na lugar. Di may dyan nga lugar nga ginatudlo, puros lang taas ang kudal, mga subdivision. May dyan mga lugar na tamaan, kabisi, rake panimalay, rake mga negosyo. May dyan mga lugar na halos tanan dyan sa kalye. Sinarayoda dyan sa kalye. Di ginaisip ran, no? Luwas nga ginaisip mo, bato-bato, isa-isa. At napasihan ko na sang era 1980s pa, martial law pa to, ang socio-economic bracket, kung ano karakterun kang bracket ka mga pumuluyo, nagpamati sa certain na programa sa radyo o kung anong pinaka-nami ang programa, alos, rake, ginta na, no? Na mga pumuluyo ang nagpamati. Ti, painsindi nga ma-influensyahan nanda. Kag, nagapagwa ng sentimento kay manan mo kung mas marapit ikaw sa pumuluyo ang sentimento ng mga pumuluyo karan makit-ana sa imo pag pamaagi pag sinarayo, di ba? Sa mura mga pinalangga ang social classes natin tiga talan sa bagpugiyang in picture game kasaysay ko lang inistorya ko diyan ninyo pito ubod sa Tagalog pa, ubod ng yaman, mayaman, ikaduha, ikatatlo, mayaman, ikaapat, may kaya, ikalima, mahirap, ikaanim, mahirap, ikapito, dukang-duka. Ito sa ultra-rich, tawag natin, ubod ng yaman, which constitute, no, 0.69%, o kung mga 805,342 sa ating populasyon, no? Nga ang total population natin 116,716,231, no? So 0.69% lang ang monthly income nanda kaya grabe, no? Monthly income na 5 million and above. Diyan mga tao, amo diyan mga tycoons, mga elitista, nga rake panigiyahan ng mga negosyo or conglomerates, global properties, mga private jets, massive investment portfolio, kag may direktang na influensya sa politika kag sa ekonomiya. May ihimplo ka tayo o anong gina-considered natin na pinakamangranan man ng Pilipino mo yung mga Villar family, bilong sa nakajagi so ultra rich basiran sa income, no? Ay kaduha amo dya ang very wealthy, mayamang constitute 0.92%. So ay pagani 1% ya 0.92 lang that means out of 116 million plus ang nagka-constitute sa dasang 0.92% o kung sa kabilugan 1,073,789 ka mga tao nga may estimated monthly income 1 million to 5 million monthly Idara ka rin dyan ang mga Chief Executive Officer, Presidente ng kompanya, industry leaders, highly successful entrepreneurs, real estate moguls, and top-tier celebrities. Mga artista ba dyan? Nag-star siya na sa mga upscale, mga exclusive subdivision villages, nag-maintain kang tawag natin na lavish lifestyle. Lavish lifestyle, may nakasunod kami ng mga servants o mga katabang, tatlo ko ni mga bilog auto na umudya mga very wealthy
0.92%. Ang manggaranon o kung rich, may sarang, mayaman, number 3 dyan sa socio-economic classes, no? May 1.83% out of the 116 million plus na populasyon ng Pilipinas. Okay, 1.83% upon 2,135,907 individuals. May estimated monthly income sa kanya 250,000 to 999,000. Monthly income, estimated monthly income diya kada bulan. Makan mo kada bulan, tinuig rin diya natin. 250,000 to 999 monthly kada bulan na financially secure professionals, mid-level business owners, high-ranking government or corporate officials na makasarang kang mga international travel, jet setter, private schooling, kang mga tira-kabilog ang mga sarakyan, multiple vehicles. Kaya kan, mga sarakyan, 2 ka bisikleta, 2 ka motor, nagdubaan. Diba din? Multiple vehicles ko na po. Dari mga guba. Mga guba. Lakas-lakas lang lang. Ay kapat na ng social classes belongs to 20.53%. O kung mga middle class, financially stable. Daw may gawa nga problema sa mga grastuhon. So, ang 20.53%, mga 23 million yan ay nag-61,842 ka mga individuals out of 117 million plus total population of the Philippines na may estimated monthly income nga 40 mil ang nada binulan tugtog 249 mil. Kaya mga belongs to the professionals, small business owners, OFWs, kag mga duwang income ng mga household. Makasarang sa daka mga simple, modest houses, basic insurance, education, and some luxuries. Amo dyan mga pinalagka ko. Ay ikapat. Ikalima, amo ang mahirap o kung pobre, poor, which constitute 39.86% out of the 117 million. No? So, in numbers, ang 39.86% diya sa sunod kag 46 milyones 523,90 ka mga tao, no? Na may estimated monthly income mo diya mga paano diya, mga tawag natin na regular, no? O average income 12,000 to 39,999 monthly income 12,000. Kaya kanyang mga tao meet their daily needs but are one crisis away from financial difficulty. They may rely on loans or side hustles to make ends meet. Okay. Damo bigyan pa rin kamot Pobre kita. No? So, ikaanong, amo diyang 17.60%. Practically, ang pobre, no? 39. Ang very poor tana, amo diyang ikaanong, constitute kang 17.60%. Tawag natin mahirap na mahirap. They belong to the 20,542,57 people, no? Out of the 117 million plus na may estimated monthly income na 5,000 tugtog 11,999 monthly income. Engaged in low wage and formal work. For example, ang ating mga nagapaligya, no? Mga small, medium, micro enterprises, diyan na diyan sa transport sector, ang tricycle drivers natin, kaya dara alabot yung halos labanan ng mga
mga mangunguma natin, mga pobre. Often renting, nag-arkila kang dabalay, overcrowded areas, kag nag-struggle sa mga basic expenses. Ano lang, pa-eskrima lang sa grastuhon da, kuryente, tubig, pagkain, no? Allowances ng mga kabataan. Kag ang pinakauri sa social classes natin dyan, amo dyan 18.57% belongs to the 18.57%. Tawag natin nga extremely poor or pigado, dukhang-dukha, ha? Nga may 21,674,204, no? Nga mga individuals niya out of the 117 million plus na populasyon ng Pilipinas na may estimated monthly income nga nubo sa 5,000 kag pagpangabuhi extremely poverty, kulang sa access sa stable food supply, isa once a day lang pagkain, ayan, no? Limpyo nga tubig, ang shelter na restaurant, ang edukasyon, often unemployed or underemployed, relying on sa mga kaluoy, aid or scrap work. Amo diyan mga pinalangga ko, no? Ang aton ginasaysay ini kabahin sa mga pag-describe kang mga socio-economic classes sa Pilipinas. Tulad, no? So din ka kita dyan na nakiyalatakan sa mahirap. Makapili lang kita. Ang pinakahangad diyang mahirap ay 39.86%, no? Ika number 5 diyang mahirap. Wherein sa total population natin 46,523,090. Okay. Tawag natin na mahirap constitute 39.86% of the total population. Okay? So, ang income natin dyan hindi lang sa sulod ng 12,000 to 39,000. Okay, nabilong dito dyan bakas kita. Abi ninyo kung ano makabakas kung why natin dyan ginaplanuhan kag hindi para ka natin amo dyan mga pinalangga no, nga anong purpose of driven life, anong pulos sa pagbugtaw ko na aga, anong pulos ng kabuhi sa kalibutan, ha? Once in our lifetime sino man experience kita magsakit kita, kulangan kita sa atin ng kita kahit may mga nagrastuhon sa bulong, no? May mga tuisyon si Inday, na-aksidentes toto na naka-burden sa atin pag sinarayo. Digani amo dyan sa tulad, bawal magkasakit, no? Kaya halos tanan mapektuhan parte sa pamilya. Mayroon kita mga panahon, mga pinalangga ko ang isa ka ginalantaw natin nga hanggad na ginaistoryahan, amo dyan ang impeachment nga gina-archive. Why ginpatigayon kay amuran ang desisyon ng Supreme Court. Nahanangad lang sa technicalities na hindi dapat magpasaka at sumbong sobra sa isa ka beses sa limited period nga isa ka tuig. Di apat dito gipasaka ng taringam-tingab to. Hindi pwede nga imbestigahan, no? Mura na ang desisyon ng Supreme Court wherein ang Supreme Court judiciary, mura dahil ang amlig ang ating konstitusyon. Kaya because of the technicalities na rin, pasagdahan na lang natin, pabayaan na lang natin ang makasala. Ha? Which ang pagpakasala or mga sayop na nahimo, hindi niya kundi tago, kundi na imbestigaran kag waay matangkad kay waitig nagsabat sa mga natengdan. Di ang katendanan ka majority ka mga Pilipino, abi anong sentimento da pasagdahan tadlang pasensyahan tadlang na nakaapekto ka natin kun baga ang isa ka mga nakita ran dyan,
ang mga karakaan kang mga biktima kang extrajudicial killing. Kaya ano lang dyan, basta dahan dalang, why dalang, anong kabilinggan kang kabuhi kaysa katao man? Mayad lang tana, kundi kita maapektuhan, hindi kita mabiktima, kita biya na biktima. Anong patsyagan natin? No? Di amura ng natindagan kang iba nga mga mamalida na dapat na tawaan niya importansya. Kahit kung mag-amo lang siya perme, ang itong diya sa poder, pwede gid sanda ka nga matulirar ang handa kinapanghimo ng mga sayap kung sala o kung nakasala din man. Si amor kani ang purpose niya nga investigaran para mamanan kung insakto o kung hindi. Di karon ang pamaagi sa pagpasaka kay impeachment hindi gali pwede. Di pwede rin dyan ma-strategize. Uy, imbes nga isang maakusar, uy, akusar ka mo 5 para hindi madayon. Hindi, bala? No? Para nga mapasura. Di mo na karoon ang ginabato kagada isa. Okay. Justice will be served. Anong justice na tantalyan? Pangulang-bulang, pabangal-bangal lang, paapa lang kita. Ano ayhan? Do we deserve? We deserve what we get. We get what we deserve. Mura ba? Nagabaton kita ayhan kung anayan para ka natin. Ginpili natin dyan mga personalidad nga in question. Pinili natin through election. The will of the people is the will of God. Angayan bala? O kung bagay bala sa atin mga Pilipino nga amo dyan nga mga sentensya, amo dyan nga rantuson ta. Sino na kamaan din aragtunan ta? Tanan kita, manan natin mapatay man kita. Ang kalbaryo natin sa kalibutan, kung nananong ginatubang natin kabudlay, kag pagkapigado o pagsinarayo, amura ng kalbaryo ta. Importante, matunon ta, amura kung sakit unto mo, tapos sige kang nagayagay, sakit unto ko, sa paghambal mo palang harama, patingan, talingam kung anong ginambal mo, kung nauna, ang ginapaino-ino mo, hindi na nagdoble ito para tiyagan mo, pero kung palipatipatan mo lang, pasipadaan mo lang, sakit leonto mo, lipatan mo rin nga away na sakit, hindi mo pagbatyagan, naanad tabla. But that's the irony. Kabuhi tabla pa nadanad lang, ito direkta, hindi tapag tawan importansya ang diretso kada isa. Kung ano man ayan ang nagkakaangay ka natin, do we deserve it? Pag-antos natin talag, paglantos Pilipinas, dabi asenso kay na-confirm man nga taman kahanggad ang oil kag gas reserve natin. By the way, next week naman nag-roll back naman. Hay na hampangan kita ka mga negosyante. Why na kita panahon mga pinalangga ko ra pakita dati restoryahan talad nga Biyernes, happy weekend, happy market day. Halong gid kita ang minigoksin niya may issue rin sa Southern Iloilo kita gani magbantay gid si kayong lawas kag magsuksok kita kang face mask kung nakatawa ka lilikawan natin lang kag always no ang pagpasalamatan natin ang pag-ampo kapag tuo hindi kita mag-disbelief tuuhan natin ang makaya natin no kag open ang ating kasing-kasing kag huna-huna sa pagbaton kang ating nga mga kabaltahan. Salamat gid no Nanay Pelisa diyan. Good morning sa may Zone 6 si Maninay Pauline si Suon Purin Adel. Good morning. Good morning gid kanimo kas si John Sukaldito Parol no. Good morning Ugin Duboy. Good morning Santa Barbara. Si Suon Edwin Pangko, good morning man kay Asia Benitez. Morning Palangga Kungabanwa Santa Barbara. Salamat gid Asia. Kay Nick Silaw, good morning. Happy watching and listening from Zone 6 Santa Barbara. Taho ta sa aga para kuha ang hangin, no? Kay Toto Renato Sulasito, copy. Salamat gid. Si Torco Sobaldo Sulasito Jakan Barangay Tugas Santa Barbara. Happy listening sa tanatan ng mga pumunuyo kay
Roxanne yan kay Staren sa ukay-ukay sa tindahan, si the girl, no, kag si Rolly ay may pang dishwashing liquid gali nami, no, si the girl. Okay, so salamat gid kay Mama Marilu dyan, get well soon. Salamat gid, no, kay Day Michelle. Have a nice day, happy weekend kay Budingding, kag sa mga estudyante natin yaran ang Radyo Pilipinas, ang inyong Bakiro Buboy surungon sa kalito. Bayad lang aga, halong. At sa direktiba ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Opo. Ano ba ang ibig sabihin itong Enhanced Community Outreach Program? Yes, please. Opo. Ang CNP na dati na natin ginagawa ay pinalakas pa natin, pinausay natin at